in my life as a content creator. So by the way, hello everyone, for today's video nga po pala ay ipapasilip ko po sa inyo ang daily routine ko po sa bahay ni ate. Char! By the way, bago ko nga po pala gawin lahat, syempre maghihilamos muna po ako dahil bago akong gising dyan. Yun po ang una kong gagawin. Pagkatapos nga po pala, ayan sabi ng anak ko, mama kain! At kakain na nga po siya at nagugutom. At dumiretso na nga po pala ako sa kalan, wala na nga po ako nagdutna ng ulam. Kaya ang sabi niya, kahit toyo na lang daw po ang ulamin niya. Sino dito yung may mga anak na nakaka-appreciate kahit toyo lang yung ulam? So, yung anak ko kasi, mas pabor siya na toyong ulam kaysa kumain ng mga vegetable. Alam niyo po ba na kahit bata pa siya, hindi talaga siya mahilig kumain ng mga gulay. Kaya yung may mga anak dyan na may health conscious, alam niyo, bawal talaga ang gantong pagkain. Pero yan lang naman po ay alternatibo. Dahil wala ka nga po nadating na ulam, kaya yan na po on the spot ang ulam ng anak ko. Pero okay pa rin po yun kasi as much as na-maintain niya yung health niya at hindi pa At yun nga po mga ka-everyone, sinubuan ko na po siya dyan. Napakasaya niya po pala dyan. At syempre habang sinusubuan ko po siya dyan, hindi po mawawala ang pagkakape kong apo dyan. Dahil addict nga po pala ako sa kape kung di nyo natatanaw. Nakakailang baso ako sa isang araw, pero masama daw po ang pagkakape masyado dahil ito ay nagkakaroon ng palpitation. Pero okay lang naman po sa akin yun as much as hindi ko pa nararamdaman aroy. Pero as long as kailangan nilang kumain ng gulay, pakainin po natin ng gulay ang ating mga anak. Dahil para po magkaroon ang katawan nila ng benepisyo ng gulay. Dahil kung wala ito, maaaring magkaroon sila ng loss of immune at hindi na rin po mapaprocess yung pagkain nila dahil wala nga po masustansyang pagkain. Pagkatapos nga po niyan ay pinainom ko na po siya ng tubig at pagkatapos po ay dumiretso na po ako sa paglalaba. At ayan nga po pala, habang naglalabo po pala ako dyan, ay napaisip ako, magkakwanto po ako sa inyo mula nung dati na bata pa po ako. Kasi kung di pa ako nagkakamali, 7 years old po, natuto na ako maglaba dyan. Tapos ang hirap ng buhay talaga dati, as in, wala pong tubig, walang kuryente. Kaya ang ginagawa namin, tumatawid pa po kaming ilog para maglaba po. Alam niyo po yung bit namin na batya, timba, tapos pag-aahon ka sa ilog na napakatarik, dadalhin mo pa rin po yung mga labahin mo. Sobrang hirap kasi ang bigat na at 7 years old kung iisipin nyo, kasi kasama ka na ng lola mo, ng nanay mo para maglaba. So at the same time, masaya rin yung mga nakaranas ng ganong sitwasyon dahil as long as kompleto kayo. At yun na nga po, tapos na rin po ako maglaba dyan. Kaya ang ginawa po namin ay humingi na po ako ng tulong dyan sa twinny ko, nakakambal ko po, na pinag-usapan po namin dyan habang nagpapanlaw kami is yung 500 pesos kung mapagkakasya po sa Noche Buena. So kayo everyone, kaya ba na 500 sa Noche Buena? Yung 500 pesos para sa amin kasi hindi talaga, as in, kasi as long as mapapansin nyo yung mga bilihin nagtataas na, parang hindi talaga eh. So parang siguro kung may intindihan yun ng mga nakatira doon sa mga kalye, maintindihan nila yung 500 pesos na yun. Pero as long as may maibibigay naman tayo na mas malaking halaga, why not? Huwag natin tipirin yung sarili natin dahil once in a year lang yun mangyayari sa buong buhay natin. So kailangan po natin na medyo pagkagastusan yun dahil New Year yun, dahil Pasko yun. So kailangan naman gumastos tayo dahil once in a lifetime lang yun, diba? So habang naglalaba kami, pinag-usapan namin yung mga tungkol doon. And that's all for today. Thank you. Bye-bye.